Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, magandang afternoon mga kasangkayan.
Anaton oras, mayroon na kita 9 minutos sa nakalabayhan alas 5 hakalop. Nga nasulod na kita haton na Taramdan Ballroom ng Bayan and more. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ito natin na Wednesday nga adlaw? Labi na ito nakabakasyon today. No? Dara kay pista opisyal. At least nagkamayadahin break, ano? Idil adha. Celebration ini para hiton aton na mga kabugtuan nga Muslim. So, igindeklarar nga holiday, hiton Malacanang at siyang waray pasok at ton kadakaan nga mga opisina hiton gobyerno. Tapos, andi din naman ha pribado nga sektor kung mapasok may adad to nira kadugangan nga sweldo, percentage labot lano haton ira, inadlaw. No? Iba kasi iton kwintada. Pero kami naman, di Radyo Pilipinas, Borongan. Bisan kun mamingaw kami. Di hiton Capital area. Kasi wari man mga pasok, ano? Radyo Pilipinas, padayon. Iton na aton paghinang post, iton kanan usa ka adlaw nga broadcast. Nga diton ka alas 7 yan nga gabi. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta to na ato naging sa maghapon? I hope naging mabinungahan labi na ton mga nakalibriyan na. Nakalibriyan na nga adlaw. Aton buruhaton ha work. No? Buruhaton na trabaho, opisina. Nagkamayadahin chance. Nga makapanginano. Mga buruhatan hanbalay. Sige, kadiyon talaan ay mga kasangkayan. Pangungumustahan tato na aton panahon niya na. Oo, aton ginbabantayan nga bagyo. Hagawa si Tonpar, nati kahira ni Padaman, natutumbok kita, iton Eastern Visayas. Alakalawan talaan na yan, iton synopsis siya na, iton na panahon, southwesterly wind flow, nakakaapikto ha Palawan, nga western section hiton Mindanao, and then trough, hiton tropical storm, nakakaapikto na hiton sinirangan nga parte hiton Mindanao. Okay, mga kasangkayan, nahirani na hiya hiton na, at natatadong kita, although ato pa man ini ata gawas iton para lakalawan talaan ay, sige, bagyo na kasi hiya. Bagyo na hiya, pero ato pa hiton kadagatan, nga gawas iton kadagatan hit Pilipinas, pero di pahirani na. Madali na makasulod hiton par. Okay. So, actually, natutumbok kita iton Eastern Visayas. Adi man nasa ring dede. Nga ini nga tropical cyclone o bagyo as of alas 3 yan na nga kalop ang iya lokasyon na kada 1,260 kilometers east iton Eastern Visayas. So natatadong kita adto pa iton hiton kadagatan gawas pangani hiton Philippine Area of Responsibility. Makasug-kasug na hiya kay itiya kasug 65 kilometers per hour harani iton sentro, subas ko naman nga naabothin nga da tub-tub 80 km per hora. Nagios north to westward. At 20 kilometers per hour. So nagtitipaigbaw naman ito niya, north to westward. Ngayon ti pa weste. Ayun, hala, hinuton apektado, hiton trough. Okay. Anay, didihit okay, Kalawan ta, Davao. Iton Davao Oriental, Davao Occidental. Hira na iton apektado iton trough. Iton tropical storm. Kaya ang kuno ating nga hira kasi mas part itda ko nga part pahini kasi nga bagyo. Di pa dapit iton Mindanao nga area. So asya nga hira iton na apektado. Anay ha? Okay, hala Kalawan te trough. And then iton Metro Manila and the rest of the country upod na kita localized thunderstorms. Maupay pa iton panahon
talalahin ka madampog, nga din dani madampog, panalag sa iton mga pag-uran, dar iton localized thunderstorms. Samtang iton Davao, iton Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, dito na inihiyaha. Mindanao area, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Palawan. Hira iton apektado naman iton south to westerly wind flow. So madampog naman iton ira kalangitan nga na may ada at sara nga mga pag-uran nga ira aabatan. Ato naman kadagatan hala daw kasi natutumbok kita. Natutumbok kita hiton nga bagyo. Diri pa man, masyado pa kasihin kahirayo gawas pa iton par. Slight to moderate ito natin kadagatan. 0.6 meter nga dahin 1.8 meters iton na kahitas iton balod. Pero ikmat kamuha kung na ato kamuha dagat kasi nati pahiran ni iton nga bagyo. So, yun. Pinakahitaas, anhiha aton dapit. Pinakahitaas nga balod 1.8 meters. Eastern section iton Visayas ngan sugad man Mindanao. Aton iba masabubo na iton na kahitasan iton balod. So actually paborable pa hiya, pero kay natipahiran ni nakasidaman nini. Hala iton iya forecast track talaga diri hiya malandfall. Naghihero-hira nila haaton hintala, especially nga da hiton Thursday 28 alas 8 hiton gabi pinakahirani haaton hiton Eastern Visayas. Masulod ada pala hiton na dida hiton boundary hiton Philippine Area of Responsibility buwas hiton alas 8 hiton gabi. So giharayo ipa iton niya. And aton laging kikitaan ko na makaapikto na ba inihiya nga da buwas nga adlaw. So matutok la kita, maantabay la kita para updated kita by nito na kabutang hit ato naman panahon. The good news is there hiya malandfall. Kaya labangin magpauran pakasgan niya, for example yung habagat na Anaton oras, 17 minutos na nakalabayhan, alas 5. Hala, Middle Tally, nakita Region 8. Okay, napak, umangkita ito nitulong nga gold. Nangunguna na iton NCR 12 iton gold, Region 6, 7, Region 4A, unom, NIR, unom, Region 5, 5, Region 10, tulo, Region 8, tulo gihapon iton aton gold. Kaya lang yung Region 10, siya hiya adto nag-ika-5 kasi ato niya silver, silver, may dana niya 7 tapos duha pala natin. So asya ini ito na Middle Tally of alas 9 kaninahan aga. No? Nangunguna ang National Capital Region. Overall Middle Tally. Regular scores of as of May 27, 2026, alas 9 aga. So wari pa man daman latest na pagkaya na. Partial and official result, tikang DepEd Philippines. Overall, nangunguna ito National Capital Region. Ang liderato itong regular sports, nasunod itong Western Visayas, Calabar Zone, ngahin Negros Island Region. Hadimo sports naman namamayagpag kuno itong Soxargin, samtang itong Western Visayas, nangunguna Para Games.
Oy, Region 8. Mga atleta, congratulations secondary boys for winning gold in synchronized likha anyo solo baston category. Hapalarong pambansa 2026. Wala, Golden Stingers. Uy, gold ha. Ay, salamat, may danamay dudugang haatan. Nga gold. Pinaagya ton mga atleta diri dinhi, diri mga taga dinhi. Eastern Samar Sam Rodriguez, Fritz Herasta, ngayon Lawrence Simini. No? Pero at least kanan Ivraa, no? Kanan Golden Stinger. Usa nga gold ito nira nakuha ha synchronized likha anyo solo baston category. Uya, di man. Di naman natin trivia lang. Naabot na haros ko no 100,000 ito ihapiton mga tao nga naedad hin 100 years old. Di paigbaw dito ha Japan. Wala kahit as iton era lifespan. No, kahit as iton inaabot iton na edad iton era mga katigurangan dito ha Japan. Iton Pilipinas ada na lakita iton 70 iton aton lifespan, ano? 72 ba yun yung sering? So nasa ring ha, din 99,763 nga centenarian sa ito na hipatik yan nga ito. Kagidadamu yan no. Na Japan. Mga naabot hin 100 years old ti paigbaw. Ikita kay mga kuan man kita. Mga ano ko no ate. Mga sulirahan kasi kita, no? Mahilig kita itong mga magrasa and then puno hiton nga mga substances nga destructive aton lawas. Okay, adton kuan ngayon, iton ngayon nga bagyo, ano, hangmi, adton ngaran sulibang kula. Kinusog kasi hiya nga bagyo, ano, tropical depression, tapos nahimo nga tropical storm. So kung makasulod din nga na Pilipinas, Bagyo Doming. Pero yan ito ni international name, Hangmi. Padayon niyang ginbabaybay ito na mapaso nga katubigan hiton dagat Pasipiko. So, pwede, posible sumulod, buwas iton gabi o di nga ni biyernes iton aga, sumulod iton par. Ibig sabihin, ada pala hiyaton kadagatan nga sakop iton Pilipinas. Maabot ko na ini, posible umabot sa typhoon category. Pero diri naman hiya ginlalauman nga makakaigo iton katunaan. Thank you, Lord. No? Pero, yung pero ha, bisan kung diri maglandfall, pagkakas ganiya iton habagat, nga siya iton magdadara, hin makusag nga mga pag-uran, hawiste nga parte, hiton Luzon, ngan sugad man Kabisayaan. Hit yan nga weekend. Western part, hiton Luzon, ngan Visayas. Iton Visayas, take note. No? Siya ko na ito magdadarahin na makusog ng mga pag-uran. Hi, Jennifer Gulmatico. Hello, Ate Daisy pa shout out from Canabong, Borongan. Thank you for joining. Ay, oo, antis kita mga limot. Great lanay kita happy birthday aton din ang mga kasangkayan nga nagsasaurog ito ni Ira. Kaadlawan. Ito ni Ira birthday. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Leacher Buna, happy birthday. Nga kinabuhi. Ay, oo. Maupay. Sa inihiya nga koan, pulis. Yan ang adlaw,
imo kadlawan. Kano Arnel, happy birthday. O Lilia, happy birthday. magkauntahin halawing Kuya Nins, it's your birthday today. Kapay pa man ito niya background. Dito ha kalikuan, ito nga surfboard. bisan And Julius Gilbert, happy birthday. Ay, okay. Kan Madel daman niya na birthday. gabutan anakon Madel Robredillo Caspe Rivera. pagkuman ang tinud nga gugma. And Miko, it's your birthday today. Happy birthday. Sige, pati ito na aton ka at bangyan na. Ngayon na iton ka adlawan. Imbitara na la kami. Balitaw, enjoy iton na yung special day. Maging mapinasalamaton, ano? And celebrate kung kaya. So, itong greetings, tikang didiha ballroom ng Bayan and more. Again, happy birthday ha, han mga nagsasalinurog itong ira kadlawan niya na May 27. Para na kita utang, no? Naka-greet na kita. Itato na lang kung makikiangay kitahin imbitasyon. Alright, di ba nagpapadayon niya na iton palarong pambansa Agusan del Sur? Next year, hain may iton palarong pambansa. Aadto Metro Manila, Quezon City, Makakapan Manila. Sige, naton din ang mga atleta, paniguro ka mo yan na pala. Para madara ka mo, di deheton district meet, nga deheton provincial meet, nga deheton Ivraa, nga deheton palarong pambansa. Labi na aton mga nagpaka first runner-up. May da pa ka mo chance, ano? Para iton ka na next year nga palarong pambansa kasi ato Metro Manila. Ato Quezon City to be exact, ano? Ori mangganda mo nga mga ganapian na Darakay holiday. Wari man kasi mga aktibidad dito na magkaiba-iba nga ahensya hito na ato naman na gobyerno kay kadakan man naka bakasyon yan na holiday kasi no? Okay, may adalugod kuan. May adalinog di didapitan Northern Summer. Mapanas. So, haruhara nila haaton, ano? Mapanas Northern Summer. Alas 4:37 yan nga kulop. Nabanta di rin 2.4 magnitude nga linog. May dakahilad mo nga 36 kilometers. Pero masyadohin ka, mahinay para abaton actually. No? 2.4 magnitude. Before you know it, tapos na. Ano itong linog? Nababantad ba? Pagkatapos na waray na, ano? And nagpapasalamat kita hiton makagarahang nga Diyos. Ano nga sugad la ito na aton mga linog. Inuranhin makusag aton or moki na nga kalup. To the point nga perahaton ira mga lugar dito amin gimbaha.
makusog nga uuran. Ito nga ni nga tigda ay si kanan localized thunderstorms ada. Kay nasa ring man nga eastern section. Iton Visayas so pada kita. Eastern Visayas. The localized thunderstorms. Ito nga ni nga tigda no nga pag-uran nga danay napudos. Pero diri hiya nag-iiha. Pero danay nagiging kosin iton pagbaha labi na kon na clog na iton mga sarup na iton mga kanal. So dapat asya inidaman iton panginanuon ano kay mag-uuran-uran na di mag-iiha. Ngan samtang hikamoy nakabakasyonhan yan ang adlaw. Sige naman ito na akong kita, no? Iton na trabaho iton Philippine National Police. Padayon lagi hapon ito nira pagbantay. Labi na kay sugad nga nihin nga waray pasok ano damo iton manan mamarasyada. So, diri hira nag-holiday. Alright, 32 minutos na nakalabayan na alas 5 o'clock nga di ani kita hinpira nga pahinumdom. Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Adin na maupay nga balita pag taga palarong pambansa. Evra nakasurvive. Pinardi gihapon naton ang Mimaropa. So nakaset hiya na do or die nga game kontra hiton Davao Region. No? So nakahatagin paglaom quarterfinals matapos maperdi han Eastern Visayas Golden Stinger adton Mimaropa. Volleyball Secondary Girls Division ha 2026 palarong pambansa Agusan del Sur. Crucial ining karaugan hito ni Vraa nga naka-record hina 2-1. Wow, adi naman hin maupay nga balita. Para to naton may kasi members iton Pag-ibig Fund. Ginpahitasan na aton housing loan limit hiton Pag-ibig Fund. Pwede na makaloanin nga 10 million pesos. Para makabulig iton oversupply iton urban property. Tapos maka-expand iton mga affordable nga credit for middle income workers. Nagpapasalamat kita ito natin mga otoridad ito natin mga kapulisan diri lehera pag-secure kundi na partisipar liwat hira hiton mga pitad nga nakakahataghin nakaka-extend nakakapahilabiton kinabuhiton iba. Kakulop nagpartisipar hira aton personnel han 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company ton Eastern Samar Police. Hadton bloodletting activity Borongan City Doctors Hospital. Kakulop nga lang May 26. Imagine kuanlan aton kuanlat nga abiso, madagmit nga abiso haton Eastern Samar PPO. Dikang didiha Philippine Red Cross aton pag hangyo haton aton mga kapulisan nga magpartisipar haton bloodletting activity kakulop nga adlaw didi naman habordok kay waray na supply hindugo iton Eastern Samar. Napaka-importante ni para hiton mga pasyente nga nagkikinahanglan mga operahan, mga nanganganak aton iba darahin na aksidente didi kalsada. Saludo kita haton mga haton mga pulisan ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company.
Alright, Wilma Candido Herenia. Good afternoon, ate. Pa-shout out, tika nga dao oras. Hay mga taga-barangay dao oras, mauping nga summer. Ay, kumusta ton maging papatronan niya na? Patron niya na iton maslug. Bong titon maslug. Oh. Happy Fiesta, pati na iton mga taga-barangay libuton ata. Iyan na ada. Sige, basta tanan nga mga nagpapatron niya na. Happy Fiesta. Pero na ako na ibaruan, didiha San Julian. Uray ko ng mga sarayaw, ano? Kaparte aton pagtitipid. Darahiton na krisis sa enerhiya, no? Uray ko ng mga sarayaw, nasa ringhi Chief of Police, Lieutenant Sandy. Eduardo Sandy, ano? Asya nga, maupay naman, kay waray naman nahipatik nga mga untoward incident dideton nga mga patron nga danay na hitatabo dida pa daman hiton mga sarayaw iton mga kadamo, no? Sige, enjoy aton maging papatronan niya na. Oras natin 41 minutos na nakalabayhan. Alas 5 kalop Hataramdan Ballroom ng Bayan and more. And again, thank you kan Wilma Herenia. Rida ha barangay dao oras. Ay, kasi oras nun. Habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabya ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita. Kung wala na kita gana, okoy kita. Magbanig kita hinlukay, magpakasal na kita. Ikaw ako, pamilya na to magmalipayo. Upod hakon iday, habay-bay magpahayahay. Mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita. Kung wala na kita gana, okoy kita. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay. Habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Sanglit tiday, upod ha akong natuha. Ini nga kasing-kasing an akong ginbabaso nga naghinali-dali pagtangdusin malimbo bungalos nga sangkay ko waray kaluoy sa akon sa adlaw ug gabi pirmi ang pagtangisan mga mata ko. Diri nga ni nakastigo, diri nga ni nagpubot, pirmi nga mahuyayan, malipayon at tunbuot. Lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan ko may ada iba, naging papau.
nga ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mahuyayag, malipayon at tunbuot, lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, pinsan kun may ada iba, naging papaura. Kasing an akon ginbabasol nga naghinali-dali pagtangdusin malimbong bungalos nga sangkay ko waray kaluoy sa akon sa adlaw ug gabi pirmi ang pagtangis sa mga mata ko. Diri nga ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mahuyaya, malipayon at tunbuot, lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan kung may ada iba, naging papaura, bisan kung may ada iba, naging papaura. Alright, 14 minutos na laog sa mga alas 6 sa Taramdan, Ballroom ng Bayan and more. Diri ko hingangalitan ang natong ginagihan. Bisan naro ang dangatan, di maghihiyap sin igliliwan, di makagudman sa natanan, nga ako naruyagan. Masakit man sa dughan, tatanggapon ko ang nga tanan, kay siguro ini kabalaran man. Iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips mula kinikitan, pagpirok sang mata mababas ang tanan. Ang kaminaw iiluban kung ako ibabayaan, diri ko hingangalitan ang natong ginagihan. Bisan ano at dangatan, di maghihingiyap sin igliliwan, di makagudman sa natanan, nga ako naruyagan. Masakit man sa dughan, tatanggapon ko ang nga tanan, kay siguro ini kapalaran man. Iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips mula kinikitan, pagpirong sang mata, nababas ang tanan. Frederick Balbabuco, thank you for joining. And pasayaw na. Bangin mauri, tatayin ko ni Sarabner. Lidahas Sulat, Happy Ballroom. Memoration Family, Hapagbabang ng San Julian. Kuya Alex Graffil, Happy Ballroom. And Mama Nieves, Habarangay Bugas, Happy Ballroom. Pati ka na po'y Mio, patapos na ito na atin ballroom, pero humahabol pa din. Pati Lola Nena, gandang afternoon. Waray ka na, impoy mahinunundo, sanda ko nga bato, likit san baybayon.
Ay, ikaw pa'y naman naton mga pulis, di da naman ha Hernani. Hira aton nagpa-snack. Haton mga nag-atinder haton Flores de Mayo. Yan na itong adlaw? Hira nag-sponsor hand snacks, di ba kada katatapos iton Flores de Mayo? Ay katatapos iton na yun, Flores. Kada club, di ba kada adlaw ini the whole month iton May? Maya dito na sponsor para to na atinder nga mga kabataan. No? So ang kanan yan na naman nga adlaw. Ato nan hatag hinpa snacks amo ato na mga kapulisan han Hernani MPS. Nakalipan para saan diri kud iksisikwan waray kamatayan gugma kung alusan. Ikaw na sangkay sininakon sa po ako manahang ko nawaraan hagko ahay singkatampi san paghinikugmaan waray katapusan tunlong nakalipan makasaan waray kamatayan tugma kung alusan waray kamatayan tugma kung alusan. Arug na akniyan, mga anak ako pinabayaan. Bisan sa kalaman, impapakaaluhan. Kung taman, inuan ang pagdumdumon. Karga ka ni tatay, karga ka ni nanay sa maghapon. Hamok ko ang sukna ayaw man ang igaano ayaw ang pagtawi lalo na mo ang dawo kung taman inuan ang pagdumdumon ihika kang tatay ihika kang nanay sa maghapon. Ngan Benoit kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa Miyerkules nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Siyempre, hangaran nito na Aman Station Manager Ate Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Ruben, Chief Tech Joy Policarpio, nga ako naging ka-partner yan na. Engineer Alquin Baldonido. Ani Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring da mga salamat. Inyo pakigusama upay nga kalop. And God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
Nato na oras mga kasangkayan, may danala kita 5 minutos ug sa mag-alas 6. Ngan para hato natin mga balita yan na Pag-ibig Fund ginpahitasaan na hingada 10 milyones pesos aton housing loan limit para haton kadamaan nga mga magtratrabaho nga Pilipino. Ginpahitasaan han Pag-ibig Fund nga da 10 million pesos ang maximum housing loan para haton kada borrower para mas damo pa nga Pilipino aton magpulos iton expanded pambansang pabahay para sa Pilipino kon for PH program iton Administrasyon Marcos Jr. Sigon kan Secretary ng Pag-ibig Fund Board Chairperson Jose Ramon Aliling, panuyo hini nga mapahiluag iton access iton abot kaya nga long-term home financing labi na para iton middle income ngan higher earning workers sa Metro Manila ngan iba pang urban areas. Magpapabilin gihapon aton subsidized nga 3% interest rate para aton makwalipikado nga socialized housing borrowers. Sigo naman ka na Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta nga dara hiton na marigan nga pananalapi hiton ahensya kaya hini maghatag hin masitaas nga loan amount nga may adhibubo nga interest rate nga huhulugan sakop 30 anyos. Dugang pa hini panuyo hini nga himuon nga mas praktikal aton pagkamayada hin kalagaringan nga balay kisa padayon nga magrininta hin mga puroy-anan. Samtang halin naman nga balita lokal, 62 anyos nga panday nga naatubang hinkaso nga child abuse, arestado han kapulisan ha Dolores. Ginaristo aton mga otoridad inasa nga wanted person nga naatubang hin mabugat nga kaso nga panabuso hin na kabataan dida hadton kakulup lang adlaw Mayo 26 na dakop dito Barangay Rizal, Bungto hiton Dolores. Aton operasyon amo inkabahin haton ginpahugot nga kampanya hiton Dolores Municipal Police Station kontra kriminalidad. Hailarom hiton pamuno ni Police Major Yumorfo Batlanggaw iton officer in charge. Ginkilala aton arestado nga alias Naldo 62 anyos nga na usa nga panday nga residente hanasabi nga lugar. Hiyain ginaresto pinaagihan gahom hin warrant of arrest para hina pagtalapas sa ton Section 10A han RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Warrant of arrest amin pitsado Mayo 4. Iyan ang tuig 2026. Igin pagawa sa ton RTC Branch 4 ha Dolores ngan may ada igin rekomendar nga piyansa nga naabot hin 10,000 pesos. Nagin malang puson ang pagdakop haton suspitsado dara haton intel-driven operation. Hanagin arusa nga mga unit han kapulisan upod na ang Dolores MPS, Intelligence Unit han Eastern Samar Police. Ngan sugad man aton First Eastern Samar Police Mobile Force Company. Ngan samtang halin naman nga balita, krimen ha Eastern Visayas naghabubuhin 57% ha ilaroman Safer Cities Initiative. Aadi ang detalyihan report. Nagbungay dako ang gimpahugot nga seguridad sa Eastern Visayas. Inin matapos makapati kan Police Regional Office 8 kan Pro 8 hin 57.52% nga paghibubuan walo nga focus crimes sa rehiyon. Subayhan datos ang Pro 8 hailaramhan pamuno ng Regional Director Brigadier General Jason Capoy nagpakita sunod-sunod nga pag-ubos ang mga insidente tikang han iglunsad ang Safer Cities Initiative kon SCI han Abril 6. Tika nga 126 nga kaso nga nahipatik didahan Pebrero 3 nga da Marso 6 hinabubuin nga da 116 nga kaso didahan Marso 7 Abril 5 nga ekibalente hin 7.94% nga iban. Dugang pa ini nga hinabubo nga da 113 nga kaso didahan Abril 6 tubto Mayo 6 samtang nakapatik na lahing 48 nga kaso didahan Mayo 7 tubto Mayo 20 nga nagpapakita hin 57.52% nga dako nga pag-iban ha sulod han monitoring period.
period. Didahan walo nga focused crime, ang kaso nga panlugas ang nakapatikin pinakahitaas nga pag-ubos. Tika nga 49 nga insidente nga danalin 19. Hinabubugi hapon ang kaso in pangawat. Tika nga 92 nga 57. Robbery, tika nga 25 nga 20. Murder, tika nga 25 nga 21. Homicide na ibanan hinusa nga kaso. Ngan physical injury nga hinabubo, tika nga 31 nga dahin 30. Ang karnaping motorsiklo inubos nga din upat nala, tika nga nag-agi nga napulong nga insidente. Samtang usa na lang nga kaso in pangawat in 4 wheels nga sarakyan ang nahipatik. Sumalahan pamunuan ng Pro 8, ini nga sustained decrease o padayon nga pag-ubos ng krimen, inahisusubay ang direktiba ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ngan Department of the Interior and Local Government nga mas parigunon ang kamurayawan ngan kaayusan pinaagi ang SCI. Iginpahayag pa ni Regional Director Kapoy nga ini nga pag-ubos ang krimen in pamatuod ang epektibo nga operasyon hang kapulisan ngan maupay nga koordinasyon hang magderudilain nga ahensya harhiyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the